Welcome to another video. This is about financial goals. Lagi po natin itong naririnig. Ano ba ang aking financial goals? Yung iba ay meron, yung iba ay wala, yung iba ay ini-ignore ito. At syempre, napakarami pa rin ang ayaw magbigay ng panahon ukol sa usaping ito. Ano po? What are your financial goals for the next 5 years, 10 years, 20 years? Very important. Ano po? Napakahalagang maintindihan natin kung saan tayo patungo para may guide tayo. Ano po? What are our financial goals in the next 5 to 10 years? Or at least bago tayo mag-retire o bago tayo mag-for good sa mga OFW. Ano po? How do you build your savings in investment? Marami po sa atin ang may savings sa bangko, pero syempre pag panahon ng pangangailangan, madalas hindi natin napipigil na magastos ito, di ba? So how do we build savings in investment? Are you insured or underinsured? Marami sa atin ang sinasabi na, ay, ma'am, ayoko po niyan. Huwag na po ninyo akong alokin yan kasi meron na po ako. Pero are you insured or underinsured? Ano po? Do you have an emergency fund? Ano ba yung emergency fund? Bakit kailangan natin ito? Do you have an income replacement? Do you have a healthcare fund? What are your financial strategies and solution to build your finances? Napakahalagang mga tanong. Ano po? Ito po ay mga tanong na mas maiintindihan natin, mauunawaan natin dito po sa IMG bilang member ng IMG. Napakarami pong mga courses, trainings at related workshops para mas maintindihan natin base sa aking financial status ngayon. Ito yung mga steps na pwede kong gawin para matulungan ko ang pagtayo ng aking financial status. Ano po? So tingnan natin ang example. Sabi dito, how solid and strong yung personal finance. Kunwari, 50,000 o 50,000 pesos ang monthly salary mo o salary ko. Diga? Tingnan natin. Ano kaya yung goal? Paano natin makikita? Yun bang aking financial status ngayon ay mananatiling ganito na lang habang buhay? Bakit laging kulang? Anong gagawin ko? Hindi ko kayang kumuha ng insurance, hindi ko kayang magsimula mag-invest kasi 50,000 ang aking sweldo o walang 50,000 ang sweldo. Ang sabi dito, hindi kailangang isipin kung magkano ang sinisweldo. Ang magandang maintindihan ay alam natin ang ating financial priorities para mapagsikapan nating mapunan ang mga wala at kulang. Ano po? So napakaganda nun. Ang sabi dito, invest in financial education to be able to direct you to a better decision towards building your personal financial house. Gaya pala yan ng ating bahay, may financial house pala na sinasabi. Ano po? Again, dun tayo sa example natin, 50,000 pesos ang ating income. Ano po? Siyempre, sasabihin ng iba na nagjo-joke at mga pilosopo, so, ay ma'am, ang akin namang income ay wala pa 50,000, so hindi ako dyan kasali. Hindi po. Gagawa ka ng example base sa ating example na gagawin ngayon. Ang iyong gagawing monthly salary ay di kung magkano ang iyong sweldo. Diga po. Ito yung example lang. Ang pagbibuild ng ating personal financial house ay parang pagbibuild ng bahay. Parang pagpupundar ng isang bahay. Dapat matibay, matibay ang haligi, may dingding, may bintana, at may bubong. Siyempre, di ba? Kung gaano raw kataas ang bahay, makikita mo na dapat daw malalim at matibay ang pundasyon. Kaya mahal yung foundation at saka building pillar. Sige po, haligi ng tahanan. So, ibig sabihin, mahalaga na matibay ang pundasyon. So, titingnan natin, paano ito mai-relate sa 50,000 nating monthly income. Diba? Ano yung solid financial foundation? Siyempre, may goal. Maintindihan natin, ano yung goal ko? Goal ko sa aking buhay? Ano yung meron na ako ngayon? At ano yung balanse pa na dapat pagsumikapan ko sa 50,000 kong sweldo, di ba? So, diniscuss natin doon sa isang video yung kahalagahan ng the X-curve concept, di ba po? Yung linyang pababa, yun ay
responsibility line, at yung linyang pataas, yun ay wealth line. Ang sabi doon, di ba? A peso you put on your money line will be a peso reduction to your responsibility line. So napakaganda. So gusto nating baliin yung paniniwala na ay ako po ay mananatiling mahirap kasi wala po talagang option. Ako po talaga yung gipit, kulang na kulang. Gusto nating baliin yun, di ba? Bakit? Kasi may kapag tama ang ating pag-intindi ng kahalagahan ng financial literacy, maintindihan natin ang kulang, maintindihan natin ang kailangan nating pagsumikapan, maintindihan natin kung gaano na ako kahanda ngayon. Di ba po? So makikita natin ito, self-evaluation ito, mag-reflect tayo sa ating sarili at sa ating personal financial status na, okay, ito ang aking sweldo ngayon, pasaan ako patungo? Paano ko ihahanda yung aking 5 to 10 years or before retirement ko or before ako mag-for good sa Pilipinas, di ba? Paano ako makakapagsimulang mag-build ng aking savings and investment? Paano ko maiiangat yung insurance value na kinuha ko dati? Dapat pala dagdagan ko yun. Ang income ko na 50,000 monthly, ganito pala dapat. Bakit kailangan ng emergency fund, income replacement, healthcare? Bakit kailangan ng mga ganun? Hindi ka po. So yun ang tingnan natin. Siyempre, gaya ng pagbibuild ng bahay, dapat may bubong. Ang bubong ng ating personal financial house ay investment. Ang sabi dito, makakaranas tayo ng maayos o sustainable at least na retirement years o yung time na hindi na tayo nakaka-earn ng active income, uwi na tayo, matanda na tayo, pagod na tayo, and so on. May income replacement na pwedeng maging source ng ating income sa susunod na panahon. So at least yearly income times 20. So di ka po, example, 50,000 tayo monthly, times 12, yan isang taon, times 20. Ibig sabihin, kung 50,000 ka monthly, 12 million ang goal mo dapat na meron ka para sa retirement. Iba't iba syempre yan, di ba? Nandiyan ang bahay, nandiyan ang other, may business ka, kung may lupa kang nabili para mapagtaniman mo sa susunod, and so on. Pero ano na yung naipundar mo ngayon? What do you have right now? You have 6 million? So meron ka pa palang wino-work on. 'Di ba? So hindi enough na sasabihin natin meron akong konting pera sa bangko, tama na 'yun na ipon. Sige po. So napakaganda. O tingnan naman natin ang next. Kailangan pala sa pagbibuild ng personal finance, financial house, meron tayong emergency fund. Bakit? To protect the investment. Hindi pa ito tumutubo dahil normally ang investment ay long term, 'di ba? Hindi pa ito tumutubo doon sa ating goal, ay hindi natin ito mawi-withdraw o mariredeem nang wala sa oras kasi meron tayong emergency fund. A fund na intended sa mga times of emergencies. Diga po, ang emergency fund pala ay protection para sa iba pa nating financial status. Kunwari may bahay, kasansya na ng bahay, kapag may emergency, hindi natin isasangla o hindi natin ibebenta ito dahil meron tayong emergency fund. Ano po? So again, sa 50,000 monthly salary, magkano daw ang sabi dito? Yearly income at least times 0.5. Ibig sabihin 6 months. Pero alam natin na nung sinubok tayo ng pandemic, di ba? Hindi kaya ng 6 months lang ang ating ipon. Kasi tingnan nyo naman ang nangyari. 2 taon, 3 taon, hindi pa gaanong nakababangon. So sa example na 50,000 pesos monthly ang income, kung at least 6 months dapat ang emergency fund natin, pwedeng nakalagay yan sa bangko, di ba? At least 300,000. So magkano na ang na-work? What do you have right now? Kung may 100,000 ka, you have to work on another 200,000 to be an emergency fund. Di ba po? So napakaganda na maintindihan nasaan na ako dito. Ako ba ay yung nagsisave ng kaunti sa bangko tapos pag nangailangan ang pamilya sa Pilipinas, i-withdrawin hanggang sagad. Tapos back to zero na naman. Napakahirap. Ano po? So, malaki yung challenge sa atin na mapag-aralan ang mga bagay na ito para makita natin ano yung ating kailangang trabahuhin pa. Okay? Ang next na hagdan o component ng ating matibay na bahay o solid financial foundation
ay yung syempre yung debt management. Marami sa atin na nag-fail niyan, syempre, di ba, regardless of economic background o kung ano man ang ating income status. Kasi ang kultura natin, di ba, pag wala tayong pera, ang ating laging solusyon ay utang. At karamihan sa atin ay nababaon sa utang. So napakahalaga pala para ma-build, para maitayo ang matibay nating bahay pera, ay ma-manage yung ating utang. Di ka po, kung magkano ang utang mo, ang goal mo, magkano, at least may bad debt at good debt kasi, di ba? Ang good debt, nagbibigay ng additional na pera. So kahit may utang ka, kung ito ginagamit sa negosyo, okay lang yun. Pero kung ang iyong utang ay ginagamit lamang sa luho, hindi nagbibigay ito at mga gadgets na binibili ay nagdi-depreciate. So basically, bad debt siya. Ano po? So magandang maintindihan ang kahalagahan niyang portion na yan ng ating materials sa pag-build ng solid financial foundation. Yung pinakailalim, isa sa pinakailalim na hagdan ay yung protection. Bakit mahalagang protection? Sa 50,000 monthly income times 1 year o times 12 months times 10 ang basic protection. So ito yung sasagot sa tanong na, are you insured or underinsured? Diba? Sa 50,000 pesos monthly salary, ibig sabihin pala, ang insurable value mo ay 6 million. So how much do you have right now? Example, you have 2 million already from different companies and so on. But your responsibility requires you to be insured of. Ibig sabihin, underinsured ka. Diga po? So you have to work on the next 4 million more to make sure that the family that is depending on your income will not suffer in the event of your death or accidental or whatsoever. Diga po? Magandang isipin na okay, kulang pa pala yun, so I have to work hard for something else to make sure that my family will not go bankrupt when I die. Diga? Napakagandang pag-isipan yan. Bakit yung healthcare? Ang pinakailalim, di ba? Isa sa pinakapundasyon, maaaring ito itrato nating bakal at saka yung pillar talaga sa baba. Bakit? Totoo naman po na napakagastos magkasakit. Totoo rin na ang mahal magkasakit. Mahal ang pambayad sa ospital. At totoo rin na maraming nagkakagalit-galit na pamilya, nababangkrap at saka nasisira ang mga nawawalang bisa, nawawalang saysay ang mga naipundar dahil sa pagkakasakit. Kaya po ito ay tinatrato nating pinaka-bottom na pundasyon at pinakamahalaga. Sige po, kapag wala tayo nito, healthcare protection, paano tayo pag tayo nagkasakit? 'Di ba? Yun ay napakahalagang pagnilayan. Kasi pag tayo ay nagkasakit tapos wala tayong pampacheck up, tapos ang kasansya na nating pera ay pambili ng pagkain, syempre ikaw na breadwinner, sasabihin mo, bigas muna bago pagamot. Napakahirap, di ba po? Nagsikap tayo para sa ating pamilya, pero the moment na tayo ay magkasakit, hindi priority ang ating sarili. Kasi walang nakapag-ipon para sa atin. Ganun po ang kahalagahan ng pagbibuild ng solid financial foundation. Ang pinakailalim ay healthcare at saka ang protection. Kapag hindi natin ito nabigyan ng pagpapahalaga, kaya bumabalik pa rin tayo sa marami ang percentage ng mahirap, maraming umaasa sa charity, maraming pumipila sa charity sa ospital, magtitiis na masakit kahit hindi pa kasi na-approve yung case or kung ano po. Ako po ay hindi nagsasalita dahil ako'y maraming binabasa sa Facebook. Ano po? Ako po'y nagsasalita base sa aming personal family experience. Napakahirap pong magkasakit. Ano po? Kaya po ako'y naniniwala sa misyon at advokasya ng financial education para sa ating mga kababayan dahil kami po mismo sa aming pamilya ay sinubok ng panahon na lumabas ng ospital na 2 titulo ang isinangla para maiuwi ang aming kapatid at nung ang tatay naman namin ang naospital ay napakahirap. Diga po, kasi pag wala kang pera, syempre paano mo naman paparanas yung charity ward sa isang matanda na may enlargement of heart at maraming infeksyon. So napakahirap, ano po? Ito po ay istorya ng totoong buhay na ranas ko, kaya ako'y malalim ang pinaghuhugutan ng pangarap na yung aking personal finance ay maipundar ko
Dahil ito po ay talagang nangyayari sa atin lahat. Ano po? So example ulit tayo sa 50,000 pesos monthly salary natin. At least pala, pag yearly income times 5 years pala ng value ang ating dapat health fund. 3 million. Tiga po, magkano ang meron ka? Kunwari, nakakuha ka ng Kaiser K100 plan. So, meron kang fund na pinag-iipunan na 50K. Diga po. So, ibig sabihin, malaki pa pala ang balanse ng healthcare fund na kailangan mo. Kaya po ito ay patuloy na itinuturo ng IMG kasi ang kahalagahan ng pagpupundar o pagtatayo ng solid financial foundation ay napakahalaga. Kapag hindi po natin naintindihan yan, tapos na i-relate sa kalagayan natin sa kasalukuyan nating financial status, lalo na kung tayo ay may health related, 'di ba? Illness na minana sa ating pamilya or kasalukuyan kayo na may health status, napakahalagang maintindihan. Ako ba ay magsisave para sa aking healthcare or bahala na si Batman sa susunod, hingi na lang ako sa mayor o kaya sa congressman. Diga po. So napakaganda na pagnilayan natin bakit gano'n na lamang ka passionista, katotoo, kasincere ang mga IMG financial educator sa pagtuturo nito. Kasi po, syempre, di ba, pinakita ko doon sa isang video na ang mga realities ng nangyayari sa atin, di ba? In the end of the day, kapag sasabihin natin, paano ko yan itatayo? Kulang ang aking income. Diga po, ang pinaka-bottom ng lahat ng yan, intindihin syempre natin, yung bang aking income, cash flow ko ba ay sapat? Baka naman meron tayong isang income, kulang na lang nga at tayo ng kulang, ay tayo ay paisi-isi pa. Tapos tayo ay nagmamalaki pa, gastos pa tayo dito, gastos doon, ay ang income naman nating inaasahan na iisa. Diga po? So napakaganda. Ito pa lang, isang page lang po to eh. Akin lamang inunti-unti ng pagpapakita pero napakagandang pagnilayan. Paano natin mai-relate yung personal mo? Kung 100,000 ang iyong sweldo, pwede mong i-check kung magkano ang kulang sa'yo. Kung ikaw ay 30,000 ang sweldo, pwede mong i-check magkano ang kulang sa'yo. Bakit tayo dadaing na sa susunod na, ay, wala akong ipon eh. Ay, ang pamilya ko hindi nag-ipon para sa akin eh. Napakagandang pagnilayan. Ano po? So again, anong sinasabi dito? Kumusta ang ating financial house? Nandito ba tayo sa weak foundation o nandito tayo sa strong foundation? Ang community po ng savers and investors ay patuloy na nananawagan na nag-i-encourage. Pag-aralan natin paano natin mai-build, maitatayo ang ating strong financial foundation. Ano po? Ito po ay hindi nadadaan sa isang seminar. Ito po ay gradual, dahan-dahan, tuloy-tuloy at pag-build ng habit at saka discipline. Ano po? Again, napakaganda itong pag-nilayan. Kung nasaan ka sa presentation na ito, how will you build your solid financial foundation? Start with financial education. Be in a community of savers and investors and execute to practice and build the habit. Napakahalaga. Ang solusyon po dito na binibigay natin, kaya po may massive campaign sa 30M by 2030, 30 million Filipinos financially educated by the year 2030. Ang solusyon po ng IMG ay binibigay sa atin hindi lang education, pinapakita sa atin paano ito mapuput into action. Ano po? May 5 E dito: education, execution, entrepreneurship, environment, and enhanced membership. Pinaparana sa atin paano makita ang ating future, paano natin ito i-build at paano natin itong mapapagtagumpayan. Napakaganda po. Marami tayong access dito at syempre access to different financial products. May mga freebies tayong natatanggap, rewards and gifts. Kasi bakit? Gusto sa ating iparanas na there is hope in your goal. Diga po, kung tayo ay nangangarap, pwede nating matupad. Pwede nating ma-access ang ating pangarap at maging totoo ito. Ano po, may mga access to anong gusto mong simulan na financial product. Ano na ang meron ka? Pwede mong magamit ang iyong sariling portal kapag ikaw ay member ni IMG para mo makita na, okay, kumusta na ang financial house ko? At ano pa yung aking tatrabahuhin? Diga po,
So, syempre, pag Philippine Code, 5,500, ilan yan sa mga benefits na nakukuha natin? Pag internationally coded member ay around 10,000 or 11,000 pesos. Pero kung iisipin mo, ayan na yung platform. Meron ka ng mga buttons, meron ka ng monitoring dashboard para makita mo. Balik ulit tayo dun sa board kanina to check gaano pa kataas o karami ang aking ipupundar o aayusin. Diga po, internationally coded IMG members ay napakarami pong benefits na pwede nating maging proteksyon habang nandito tayo sa ibang bansa. Ano po, meron din po kaming binibigay na free webinars o free membership orientation seminar para mas maunawaan bakit tayo magme-member sa IMG, bakit natin pag-aaralan ng anything related to our personal finance, bakit kailangan may protection, bakit mo yan kailangan, and so on and so forth. Ito po ay sample ng dashboard. Ano po? Sample po ito ng financial house. Si IMG po ay napakalaki ng puso na naka-conceptualize ng ganitong idea. Para ma-build natin ang ating personal finance, meron na po agad tayong mga kapartner na companies. Ano po? Ang investment, pwede tayo kapag hindi tayo talaga into direct stock investing, pwede tayo magsimula sa mutual fund. Kung ikaw naman ay direct in stock investing, pwede ka rin gumawa pa ng or mag-open ng mutual fund. Walang problema yan, di ba? So, pwede mong makalculate magkano na ang mga investments mo. Pag ikaw naman sa emergency fund at saka management of debts, syempre personal approach naman yan, depende sa laki ng ating utang. Pero kung kulang ang ating pera, para mabayaran ang ating utang, kailangan natin mag-increase ng cash flow, diga po? So may mga kapartner din yan dito sa IMG. At syempre yung cash flow, pinakailalim yan, build your career in the financial industry. Be one of us na nag-i-educate ng mga families para po gaya din natin. So ang iniisip ng iba, ay ayoko po dyan ma'am kasi nag-i-invite. Kailangan pong pagdaanan niyo muna yung mga training, maintindihan kung bakit may ganun. Ito po ay career into financial industry. Hindi po kayo nag-i-invite para kayo ay pagkapirahan ng mga tao. Ano po? Ito po ay isang paraan para matulungan tayo to increase our cash flow. But before you say that you are a trainer, you have to undergo training. You have to be a licensed, di ba po? And you have to build yourself first. Kasi para maintindihan mo ano ba yung sasabihin, hindi naman tayo makakapagbenta ng insurance kung hindi tayo licensed. Hindi rin tayo makakapagsalita ng maayos, makakasagot sa client ng maayos kung hindi tayo nag-aral. So it is a career also. It is another, tinatrato ko po ito na backup career ko. In case na ako ay mag-for good, pwede ko pa rin itong ipagpatuloy na gawin. So hindi po ito ikaw ay magme-member tapos required o obligatory ka na mag-invite. No. If you can build your personal finance through your current income, be a member, then build your personal finance. It's okay. Be a saver and investor, no problem. But if you want to build your personal financial house and yet your income is not enough, there is an option for you to be an entrepreneur. Yun po, diga, napakaganda yung tulong. It is optional, yet napakaganda po ng tulong na ginagawa sa atin. Kasi binigyan na tayo ng opportunity para na makatulong ito. Kasi di ba ang reklamo ng iba, ay ma'am, hindi ko po yan kaya. Wala po, kulang na kulang po ang aking income. Kaya nga po may option, di ba? The kulang ng income is equal to kulang kailangan ng cash flow. Pag kulang ang income, reduce expense, increase cash flow. Di ba po? Napakaklaro. Very practical, concise, concrete na papanahon, kailangan ng lahat. Pag-aaralan lang po. Napakaganda. Siyempre, hindi naman natin yan mabibuild ng 1 month or 1 year. Kung kulang nga ang income mo, di ba? Kulang nga lahat. Wala ka pa ng milyon-milyon. It takes time to build. But first, we have to build ourselves. Let ourselves change the mindset from the old version of understanding into financial matters, di ba? Kasi ang sabi natin ay, bakit ako kukuha ng insurance kung mapapakinabangan ng iba? So may problema tayo sa mindset nun, di ba? Dito ko nakita sa IMG na napaka-practical.
Kung kailangan mong i-put into action ang iyong natutunan, meron na pong companies. Meron ka ng dashboard. Ikaw na lang ang maglalagay. Ikaw na lang ang magpapaunlad. Ikaw na lang ang magtatayo. Ikaw na lang ang magsisave. Ikaw na lang ang mag-i-invest. Napakaganda. Ano po? So thank you so much sa inyong lahat. At syempre, to get to know more about personal finance at syempre sa mission ni IMG na ginagawa natin, be in a community of saver and investor. You can get to know more about this. Meron po ako ditong bio link. bit.ly/bio_Mary Ann Tukib at syempre po sa YouTube channel or sa Facebook page ko po. Pag may tanong po kayo, pwede niyo po akong i-email sa mary040677@gmail.com. Marami pong salamat sa inyong lahat. Stay safe. Sana po ay okay kayo kahit nasaan kayo sa mundo. And God bless us all.